Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ram. At ito ang kwento ko sa dating baryo namin. Hindi ko akalaing yung araw na pinagtawanan namin ang isang pulubi, yun din pala ang simula ng katapusan ng baryo namin. Tahimik ang lugar namin noon. Simpleng pamumuhay. May mga magsasaka, mga tindera, at mga tricycle driver. Walang kakaiba. Hanggang sa isang hapon, may dumating. Isang pulubi. Payat, halos butot balat. Magulo ang buhok at may dalang sako. Naglalakad siya sa gitna ng baryo, humihingi ng pagkain. Pahingi, kahit tirang pagkain lang. Una, may ilang nagbigay, pero nung tumagal, parang nairita na yung iba, lalo na yung mga tambay sa kanto. Umalis ka nga dito, wala kaming mapapakain sa'yo. May tumulak tapos may tumawa. Hanggang sa may pumulot ng bato, binato yung pulubi. Nakita ko lahat, nakatayo lang ako noon sa gilid. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o makikisali. Yung pulubi, hindi lumalaban. Umatras siya, dahan-dahan habang tinatamaan ng bato. Hanggang sa huminto siya. Doon ako tumingin, hindi sa nang babato, kundi sa aming lahat. Doon ako kinabahan. Kasi kahit malayo ako, parang ako yung tinitignan niya. Bigla siyang umiti. Tapos nagsalita siya pabulong. Mahina lang pero rinig ko. Hindi ko maintindihan lahat ng sinabi niya. Pero parang putol-putol. Parang may halong ibang salita. Magigising ang mga gumagapang sa ilalim. Isa-isa kukunin. Ayun yung narinig ko. Nanlamig ako nung marinig ko yun. Gusto kong itanong kung ano yun, pero hindi ako makapagsalita. Pagkatapos nun, tumalikod siya at umalis. Parang wala nangyari. Ilang linggo ang lumipas, nakalimutan na ng lahat. Ako lang siguro yung hindi. Kasi paulit-ulit sa isip ko yung bulong na yun. Hanggang sa isang umaga, may natagpo ang patay. Si Mang Bert, nasa loob ng bahay, nakahiga sa sahig. Akala namin, inatake sa puso. Pero nang tignan, may kagat sa binti. 2 maliit na butas. Natuklaw to, sabi ng isa. Pero nagtaka kami. Walang ahas sa baryo namin. Hindi ganon karami. At hindi basta-basta pumapasok sa bahay. Pero hindi pa kami gaanong nag-alala. Hanggang sa may sumunod, 2 araw ang pagitan. Isang babae naman, ganon pa din. Kagat sa paa, patay. Tapos isa pa ulit. Hindi na coincidence. Doon na nagsimula ang takot. Kasi unti-unti, may mga nakakakita na. Una sa bukid, may gumagapang na ahas. Sunod sa kanal. Tapos sa ilalim ng mga bahay. Hanggang sa kahit saan na. Isang araw habang naglalakad ako pa uwi, napahinto ako. May nakita akong gumagalaw sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko, kobra. Nakatayo ang ulo nito, nakaangat, nakatitig sa akin. Hindi ko magalaw yung paa ko. Parang naalala ko yung bulong. Magigising. Unti-unti akong umatras. Hindi ako hinabol. Pero ramdam ko, hindi ako pinapalagpas. Pinapanood lang ako. Lumala pa. Dumami ang ahas. Sa bubong, sa ilalim ng kama, sa CR. May isang bata na natuklaw habang natutulog. Isang matanda habang naliligo. Isang lalaki habang kumakain. Walang pinipili. At halos lahat namamatay. Hindi na namin mabilang kung ilan. Ang baryo namin parang nilamon ng takot. Hanggang sa may dumating na albularyo. Matanda na rin. Inikot niya ang baryo. May dalang kung ano-anong dahon at langis. Pagkatapos, pinatawag niya kami.
May ginawa kayong mali, sabi niya. Tahimik kaming lahat, walang umiimik. May tinaboy kayo, hindi nyo pinakinggan, hindi nyo tinulungan. Doon ko naalala yung pulubi. Sinumpa niya ang lugar na ito. Dagdag pa ng albularyo. May umiyak, may nagtanong kung paano maaayos. Umiling lang siya. Hindi na ito maibabalik sa dati. Wala na bang paraan? Tanong ng kapitan. Matagal siya natahimik, tapos tinignan ang buong lugar. Meron. Umalis kayo. Parang binagsakan kami ng langit. Doon ko naintindihan yung bulong. Isa-isa, kukunin. Nagsimula ang pag-alis. Pamilya-pamilya nag-impake. Iniwan ang bahay, lupa, lahat iniwan. Walang gustong manatili, pero may ilan matitigas ang ulo. Hindi kami aalis. Dito kami lumaki, sabi nila. Ilang araw ang lumipas, may namatay ulit. Isa sa mga naiwan, kagat sa liig. Pagkatapos nun, hindi na sila nagdalawang isip. Sumunod na rin yung mga naiwan. Umalis na rin. Pati ako, umalis din. Wala akong ibang dala, kundi ilang damit at yung alaala ng nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung bulong na yon. At minsan, pag napapadaan ako sa dati naming baryo, tinitignan ko mula sa malayo. Tahimik na, walang tao, at inabando na. May kwento sa lugar namin tungkol sa isang pusa. Hindi ito ordinaryo, hindi rin siya alaga ng kahit sino. Sabi ng matatanda, pusa raw itong nagpapakita. Pero hindi sa lahat. At kapag napili ka nito, pwede kang humiling kahit ano. At ang hiling mo, nagkakatotoo. Ako si Elsa. Akala ko, kwento lang yun. Hanggang sa may nangyaring hindi maipaliwanag. Nagsimula ang lahat nang may isang matandang babae sa baryo namin na biglang umasenso. Dati, halos wala siyang makain. Pero isang araw, nagkaroon siya ng maliit na tindahan. Hanggang sa lumaki ito. May mga bulong-bulungan. May nakita raw siyang pusa. Umiling daw siya. Hindi ko pinansin. Maraming kwento sa baryo. Lalo na yung ganito. Pero hindi lang siya ang may kwento. May isang mangingisda na laging umuuwi na walang huli. Pero pagkatapos ng isang gabi, biglang dumami ang isda niya. Sobra pa sa kaya niyang ibenta. May pusa ako nakita sa dalampasigan, sabi niya minsan habang nagiinuman ang mga lalaki sa kanto. Tumingin lang siya sa akin. Parang naiintindihan ako. Anong iniling mo? Tanong ng isa. Sapat lang. Doon ako nagsimulang magduda. Kung totoo man yun, bakit hindi lahat nakakakita? Hanggang sa dumating siya. Si Mang Emilio. Mayaman, kilala sa bayan, may-ari ng lupa, negosyo, halos lahat. Pero kahit gaano siya kayaman, hindi pa rin siya kontento. May pusa daw dito na nagbibigay ng hiling, sabi niya isang araw habang kausap ang kapitan. Narinig ko yun, nasa tindahan ako noon. Nais ko itong makita. May kakaibang tono yung boses niya, hindi tulad ng iba na curious lang, parang may balak. Hindi nagtagal, kumalat ang balita. Nagbabayad si Mang Emilio ng malaki para mahanap ang pusa. Sino mang makapagdala nito sa kanya, bibigyan ng pera. Maraming sumubok, mga bata, matanda, mangingisda, kahit mga dayo. Hinahanap nila sa gubat, sa dalampasigan, sa mga lumang bahay. Pero wala. Kahit anino ng pusa, wala. Isang gabi, napadaan ako sa tabing dagat.
tahimik at walang tao. Doon ko nakita yung pusa. Itim, nagliliwanag ang balahibo nito at yung mata, maliwanag, parang may sariling liwanag. Nakatayo lang siya sa buhangin at nakatingin sa akin. Nanlamig ako. Naalala ko lahat ng kwento. Gusto kong humiling pero hindi ko alam kung ano. Pwede ba? Bulong ko. Hindi ako sigurado kung naririnig niya, pero parang naiintindihan niya. Lumapit siya ng konti, tapos suminto at tumingin ulit, parang hinihintay. Pero hindi ako nakapagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi wala akong maisip na hiling na sapat. Maya-maya, tumalikod siya at nawala sa dilim. Kinabukasan, sinabi ko sa ilan yung nakita ko. Hindi sila naniwala, pero may isang nakarinig, si Don Emilio. Kinagabihan, pinatawag niya ako. Sigurado ka? Opo. Dalin mo ako dun. Bumalik kami sa tabing dagat. Kasama niya ang ilang tauhan niya. Tahimik ang gabi, walang hangin. Nagantay kami. Oras ang lumipas. Wala. Nasaan? Tanong niya, halatang naiinip. Dito ko po nakita kagabi. Pero kahit anong tingin namin, wala talaga. Hanggang sa magalit siya. Niloloko mo ba ako? Hindi ako nakasagot. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may gumalaw sa gilid ng paningin ko. Yung pusa, nasa likod niya. Tahimik na nakaupo at nakatingin sa kanya. Don? Tatawag sana ako, pero may kakaiba. Hindi siya lumingon. Parang hindi niya nakikita. Lumapit yung pusa ng konti, dahan-dahan, at tumingin diretso sa kanya. Yung mata niya nag-iba, mas maliwanag. Parang sinusukat siya. Biglang nanginig si Don Emilio. Napahawak sa ulo niya. Ano to? Hindi niya nakikita ang pusa, pero ramdam niya. Lumuhod siya sa buhangin. Parang may mabigat na bagay sa dibdib niya. Gusto ko lang yumaman pa. Mas marami pa. Mas malaki. Biglang tumigil ang pusa at doon ko naintindihan. Hindi siya nagpapakita. Pinipili niya kung sino ang makakakita. At si Don Emilio, hindi niya pinili. Unti-unting umatras yung pusa hanggang sa tuluyan itong nawala. Kasabay nun, parang may nawala din kay Don Emilio. Kinabukasan, kumalat ang balita. Nalugi ang negosyo ni Don Emilio. Sunod-sunod, parang biglang nawala ang lahat. Hindi lang pera, pati mga kaibigan, mga kakampi. Iniwan siya ng lahat. Sabi ng iba, malas lang daw. Pero ako, alam ko ang nakita ko. Hindi siya tinulungan ng pusa. Hindi rin siya binigyan ng hiling, pero parang may kinuha sa kanya. Hanggang ngayon, may mga nakakakita pa rin daw sa pusang yon. Pero hindi lahat, at hindi rin ito lumalapit sa mga naghahanap. Sabi ng matatanda, ang swerte hindi hinahabol. At ang pusang yon, marunong kumilala ng tao. Madalas ako makinig sa PNT Stories kapag nagbabantay sa tindahan namin. Nalaman ko lang itong channel mo, Sir Dave, nang marinig ko kay Mama. At dahil may karanasan din ako sa mga kababalaghan, ibabahagi ko din itong kwento ko at sana po mapili. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Lena at nangyari ang karanasang ito dito sa amin sa Antipolo. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko ang gabing yon, hindi ko maiwasang balikan ang tunog na narinig ko. Ang tunog ng sabay-sabay na yabag sa gitna ng gabi. May maliit kaming sari-sari store sa harap ng bahay namin. Nasa gilid lang ito ng kalsada. At sa gabi, medyo tahimik na ang lugar dahil kaunti lang ang dumadaan na tao o sasakyan. Isang gabi bandang 10:00, napansin kong halos nakapikit na si Mama habang nakaupo sa monoblock chair sa loob ng tindahan.
Buong araw kasi siyang nagbantay. Anak, ikaw muna magbantay. Inaantok na talaga ako. Sige ma, ako na muna. Pero bago pa siya pumasok ng bahay, may sinabi siya sa akin. Hintayin mo muna si papa mo bago mo isara ang tindahan ha. Baka maya maya nandyan na yun. Okay po, sagot ko. Pumasok na si mama sa bahay at ako na lang ang naiwan sa tindahan. Nakaupo ako sa may kahoy na bangko habang nakatingin sa madilim na kalsada. Paminsan-minsan lang may dumadaan na motor o tricycle. Lumipas ang ilang minuto, napatingin ako sa orasan na nakasabit sa dingding ng tindahan. 11:00 na ng gabi. Habang nagbabantay ako, may napansin akong kakaibang tunog mula sa may labas ng kalsada. Sa una, mahina lang. Parang sabay-sabay na yabag ng mga paa. Tapos napakamot ako. Parang may grupo ng mga taong nagmamarcha. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang eksaktong sabay-sabay ang mga hakbang. Napaisip ako. Anong meron? Hindi naman military camp ang lugar namin sa Antipolo at lalong hindi naman normal na may mga sundalong nagmamarcha sa kalsada ng 11:00 ng gabi. Dahil sa kuryosidad, tumayo ako at sumilip sa labas ng tindahan. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa kalsada, may nakita akong grupo ng mga sundalo. Naka-uniform sila na parang lumang estilo. Hindi katulad ng mga modernong sundalo na nakikita ko sa TV. Parang galing pa sa lumang panahon ang mga suot nila. Sabay-sabay silang nagmamarcha sa gitna ng kalsada. Walang nagsasalita. Tanging tunog lang ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Nagtaka ko lalo. Bakit may sundalong ganito ang itsura? Nagtataka kong tanong sa sarili ko. Habang tinitignan ko sila, may kakaibang pakiramdam na parang gumapang sa katawan ko. May mali. May sobrang mali sa nakikita ko. Kaya tinutukan ko ng tingin ang kanilang mga paa habang nagmamarcha sila papalapit sa ilaw ng poste. At doon, bigla akong nanlamig dahil nang makita ko ng malinaw ang kanilang mga paa, walang sumasayad sa lupa. Para silang lumulutang habang nagmamarcha. Ang mga bota nila ay ilang pulgada ang taas mula sa kalsada, pero ang tunog ng kanilang hakbang malinaw na malinaw pa rin. At doon ko napagtanto ang isang bagay na nagpanginig sa buong katawan ko. Ang mga sundalong yun, hindi na tao. Parang mga kaluluwang galing sa panahon ng World War II na nagmamarcha pa rin hanggang ngayon. Sa sobrang takot ko, bigla akong napaatras mula sa pintuan ng tindahan. Hindi ko na hinintay pa na makalapit pa sila. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at iniwan ko ang tindahan na bukas. Halos hindi ako makahinga sa kaba habang nakasandal sa pinto. Ilang segundo lang ang lumipas, may kumatok sa pinto. Halos mapatalon ako sa gulat. Nanlaki ang mata ko habang nakatingin sa pinto. Pumasok agad sa isip ko ang mga kinakatakutan ko. Huwag naman sana. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Nanginginig pa ang kamay ko. At bago ko pa ito mabuksan, may nagsalita sa labas. Anak, ako to, si papa mo. Napatigil ako. Boses nga ng papa ko. Dahan-dahan ko binuksan ang pinto. At doon ko nakita si papa na nakatayo sa labas. Mukhang pagod galing trabaho. Ba't bukas pa yung tindahan? Halika, tulungan mo na akong isara para makatulog na tayo. Sabi niya. Tahimik lang akong tumango at sumunod sa kanya palabas. Habang isinasara namin ang tindahan, hindi ko maiwasang tumingin sa kalsada kung saan ko nakita ang mga sundalo. Pero wala na sila. Tahimik na ulit ang kalsada. Parang wala nangyari. At kahit gustong gusto kong sabihin kay papa ang nakita ko, pinili ko na lang manahimik. Matapos yun,
Hindi ko naman na nakita ang mga sundalong yun sa mga sumunod na gabi. Pero hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit sila nagpakita sa akin. Magandang araw Sir Dave at sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako nga pala si Kevin. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ko at sana mapili. Hindi ko makakalimutan yung matandang hukluban na nakatira sa dulo ng baryo namin. Luma na yung bahay niya. Yero ang bubong, kahoy ang dingding at halos tabingi na sa tagal. Pero hindi yung itsura ng bahay ang kinakatakutan ng mga tao, kundi yung nakatira doon. Ang tawag namin sa kanya, Aling Sela. Walang may alam kung saan siya galing. Basta na lang siyang tumira doon isang araw. May kasama laging pusang itim, malaki, makintabang buhok, at kakaiba yung mga mata. Sabi ng matatanda, iwasan daw ang bahay niya, lalo na kapag dapit hapon. Ayaw daw niya ng ingay, at higit sa lahat, wag na wag mong gagambalain yung pusa. Hindi ako naniniwala noon, hanggang sa nangyari yon. Isang hapon, naglalaro sa tapat ng bahay ni Aling Sela yung batang si June. Masayahin yon, pero medyo malikot. Nagtatawanan sila ng mga kalaro niya, nagsisigawan habang nagtatakbuhan. Biglang bumukas yung pinto ng bahay. Doon lumabas si Aling Sela. Tumahimik bigla ang paligid. Nakatayo siya sa harap ng pintuan, nakayuko, pero ramdam mong nakatingin siya. Mabagal siya naglalakad papunta sa gate. Wala siyang sinigaw, pero nung nagsalita siya, ramdam mo agad yung takot. Umalis kayo dito. Tumigil lahat ng bata, pero si June hindi agad nakaalis. Siguro sa takot o sa gulat. Lumapit pa ng konti si Aling Sela. Tumingin siya direkta kay June. Hindi ko mapaliwanag pero parang hindi normal yung tingin niya. Parang may galit. Umiyak si June. Tumakbo pa uwi. At doon na nagsimula ang lahat. Kinagabihan, tahimik na sana ang baryo. Pero bandang 10:00, may narinig akong sigawan. Lumabas ako ng bahay. Nandun si Mang Lito, tatay ni June. Lasing na lasing. Nakatayo siya sa tapat ng bahay ni Aling Sela at sumisigaw. Lumabas ka dyan. Tinatakot mo yung anak ko. Paulit-ulit. Mas lalong lumalakas ang boses. Naglabasan ng mga kapitbahay, pero walang gustong lumapit. Alam namin kung sino ang kinakalaban niya. Hindi pa rin lumalabas si Aling Sela hanggang sa pumulot ng bato si Mang Lito at doon na siya nagwala. 1 hanggang 3. Sunod-sunod niyang binato ang bahay. Narinig namin na nabasag ang salamin. Rinig na rinig ko yun sa tahimik na gabi. Ang daming nabasag. Pagkatapos ng huling bato ni Mang Lito, may gumalaw sa loob. Hindi si Aling Sela ang lumabas. Yung pusa. Dahan-dahan itong lumabas sa sirang bintana. Tumalon pababa. Tahimik na lumakad papunta sa gate. Tapos huminto at tumingin kay Mang Lito. Hindi ko mapaliwanag yung pakiramdam, pero parang hindi simpleng hayop yung nakatingin. Parang kakaiba yung tingin niya. Bigla na tahimik si Mang Lito, pero dahil lasing, napamura pa rin siya. Maya-maya, dumating na yung ibang lalaki sa baryo. Inawat siya at pinauwi. Pero habang papalayo siya, napansin ko yung pusa. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lang. Sumusunod ang tingin nito kay Mang Lito. Akala namin tapos na, pero hindi pa pala. Bandang hating gabi, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita si Mang Lito. Kakarating lang sa bahay nila. At doon ko nakita si Mang Lito. Pasuray-suray, halatang lasing pa rin. Tapos may biglang gumalaw sa harap niya. Yung pusa, nakatayo sa harap ng pintuan niya. Hindi ko alam paano ito nakarating doon,
Tapos biglang isang beses. Mahina pero rinig ko hanggang sa kinatatayuan ko. Nainis si Mang Lito. "Umalis ka nga!" At sinipa niya yung pusa. Doon ako kinabahan kasi hindi tumakbo yung pusa. Hindi rin ito umangal. Tumayo lang ulit at tumingin sa kanya mas matagal. Hanggang sa pumasok si Mang Lito sa bahay nila at isinara ang pinto. Yung pusa nanatili lang sa labas, nakatingin. Kinabukasan, hindi na nagising si Mang Lito. Sabi ng doktor, bangungot daw. Walang sugat, wala ring sakit. Kasi sabi ng mga tao nung makita siyang hindi na magising, nakadilat daw ang mata nito at nakabukas ang bibig. Parang may nakita siyang hindi dapat nakita. Parang may nakita siyang sobrang nakakatakot. Simula noon, wala nang batang pinapapunta sa tapat ng bahay ni Aling Sela. At tuwing gabi, minsan, maririnig mo pa rin yung mahinang sa dulo ng baryo. Sabi ng iba, guni-guni lang daw. Pero ako, alam ko ang nakita ko. Hanggang ngayon, iwas pa rin ang mga tao sa bahay ni Aling Sela. Pero hindi na siya muling nakita doon. Hello sa mga nakikinig sa PNT Stories. Ako si Alo, isang motovlogger na mahilig maghanap ng mga kakaibang lugar para sa content. Madalas akong mag-ride papunta sa mga bundok, liblib na kalsada at mga lugar na hindi pa masyadong kilala ng mga tao. Isang araw, may nag-message sa akin na subscriber. "Kuya Alo, may tagong falls daw malapit sa Boso-Boso sa Antipolo. Konti lang ang nakakaalam doon." Agad ako na-curious. Mahilig talaga ako sa mga hidden spot, lalo na yung hindi pa masyadong napupuntahan ng ibang vloggers. Magandang content yon para sa channel ko. Pero may sinabi pang dagdag ang nag-message. "Kuya, maganda daw dun. Pero sabi ng matatanda sa lugar, huwag daw pupunta kapag mag-isa at huwag daw manggugulo sa paligid." Napangiti lang ako sa nabasa kong yun. Sa isip ko, baka pananakot lang yun ng mga lokal para hindi dumami ang pumupunta sa falls. Kinabukasan, maaga ako nag-prepare. Bitbit ko ang GoPro, helmet at ang motor ko. Plano kong gumawa ng vlog tungkol sa paghahanap sa tagong falls na yon. Bandang hapon, nagsimula na akong bumiyahe papuntang Antipolo. Paakyat na ako sa mga kurbadang kalsada habang kinakausap ko ang camera. So yun na nga guys, may pupuntahan tayong secret spot ngayon. Sabi nila, may hidden falls daw na malapit sa Boso-Boso. Tignan natin kung legit ba. Sabi ko sa intro ko sa vlog. Habang papasok ako sa makitid at liblib na daan, napansin kong unti-unting nawawala ang mga bahay. Napapalitan sila ng mga puno at masukal na damuhan. May ilang pagkakataon na kailangan kong bumagal dahil lubak na ang daan. Maya-maya, may nakita kong matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Parang nagbabantay lang siya sa lugar. Huminto ako sandali para magtanong. "Boss, may falls daw dito sa bandang loob?" Tanong ko. Tumingin siya sa akin. "Meron, pero hindi lahat dapat pinupuntahan doon." "Bakit po?" Tumingin siya sa paligid ng bundok bago muling nagsalita. "May mga bawal gawin doon. Huwag kang sisigaw, huwag kang magtatapon ng kahit ano, at huwag kang gagawa ng kalokohan." Tumawa lang ako. "Shooting lang po ng vlog, boss." Hindi siya ngumiti. Sa halip, seryoso niyang sinabi, "Kung may marinig kang kakaiba, umalis ka agad." Hindi ko na masyadong pinansin yun. Nagpasalamat ako at nagpatuloy sa pagmamaneho papasok sa mas makitid na trail. Habang papalalim ako sa bundok, napansin kong sobrang tahimik ng lugar. Wala akong makasalubong na motor.
wala ring ibang tao na galing doon. Yung naririnig ko lang, yung motor ko at mga ibon sa paligid. Maya-maya, dumating ako sa isang maliit na parang trail papasok sa gubat. Iniwan ko ang motor ko sa gilid at naglakad papasok habang hawak ang kamera. Pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, narinig ko na ang tunog ng tubig na bumabagsak. At nang makarating ako sa dulo ng trail, nandun nga ang isang tagong falls. Malinis ang tubig, napapalibutan ng mga malalaking bato at matataas na puno. Sa camera ko, nagsimula akong magsalita. "Guys, grabe! Legit nga yung falls. Sobrang ganda ng lugar." Pero habang nagsisetup ako, bigla kong naalala ang sinabi ng matandang lalaki. May mga bawal gawin doon. Napangiti lang ako. Sa isip ko, walang masama kung mag-vlog lang naman. Pagkatapos kong mag-setup, nagsimula akong lumapit sa falls. Pinakita ko sa vlog ang paligid, ang mga bato at ang malinaw na tubig na dumadaloy. Excited ako, parang jackpot talaga ang motovlogging content. Pero habang nakatuon ako sa camera, may napansin akong kakaibang tunog sa paligid. Una, mahina lang, parang hakbang sa damuhan. Pero habang tumatagal, mas lumalaki at mas maraming tunog. "May tao ba dyan?" tanong ko. Pero wala sumagot. Biglang naramdaman kong may humipo sa balikat ko. Napalingon ako. Pero wala namang tao. Kinabahan ako. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa tabi ng falls para kuhaan ng footage. Ngunit biglang may mga anino na lumulutang sa paligid. Parang mga nilalang na itim ang suot. Mabilis at halos hindi makita sa unang tingin. "Ano ba to?" bulong ko habang nanginginig ang boses ko. Isang malakas na huni mula sa puno ang narinig ko. Parang sigaw ng babae. Bigla ko napalingon at nakita ko ang isang nilalang na may matandang muka at mahabang buhok. Nakatayo sa ibabaw ng bato. Nakatingin sa akin. Napahinto ako. Hinilabutan na ako ng sobra. Halos hindi ko na magalaw ang kamay ko. Ang tubig sa falls na kanina ay kalmado. Biglang nag-alon ng walang dahilan. Ang mga bato sa paligid ay parang may sariling buhay. Parang gumagalaw sa ilalim ng tubig. At doon, naalala ko ang sinabi ng matanda sa kalsada. "Kung may marinig kang kakaiba, umalis ka na." Dali-dali akong umalis sa falls. Iniwan ko na ang camera ko at tripod sa tabi. Wala na akong pakialam doon. Ang gusto ko lang, makaalis. Habang tumatakbo ko pabalik sa trail, nararamdaman ko ang mga anino sa paligid. Parang sinusundan ako. Pero sa bawat lingon ko, wala naman. Pagdating ko sa motor ko, agad ako sumakay. Ngunit bago pa bumukas ang makina, may nakita kong maliliit na nilalang sa gilid ng trail. Nakatayo at nakatingin sa akin. Para silang mga laman lupa. May mga mata na nagdidilaw. Biglang napalunok ako at hinubad ang helmet ko. Tinignan ko ang paligid. Wala na sila. Habang papunta na ako sa kalsada, hindi ko maiwasang isipin ang lahat ng nakita ko. Ang falls, ang tubig, ang mga anino, at lalo na ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Pagdating ko sa bahay, binura ko agad ang mga footage na nakunan ko sa kabilang camera ko. Hindi ko na rin sinama sa vlog. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang naroon. Pero mula noon, hindi na ako bumalik sa Tagong Falls na yon. Hindi ko na rin pinuntahan ang mga lugar na hindi masyadong matao. Matapos yun, tumigil na rin ako sa pagko-content. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ng mga naranasan ko doon. Gusto ko lang ikwento ang naranasan ko sa isang pasahero na hindi nagbayad noong gabing yon. Ako si Rogelio. Taxi driver ako sa Maynila ng mahigit 10 taon. At may isang gabi sa Antipolo,
na hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Gabi na nun, bandang hating gabi, paakyat na ako sa Antipolo dahil may nag-book sa akin sa terminal. Tahimik ang kalsada at malamig ang hangin. Kaunti lang ang sasakyan dahil oras na rin. Habang nagmamaneho ako sa isang madilim na kalsada, may nakita kong babae sa gilid ng daan na parang nahihirapang tumayo. Nakasuot siya ng itim na damit at halatang lasing dahil pasuray-suray siya. Huminto ako sa tabi niya at binaba ang bintana. "Miss, sasakay po ba kayo?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa taxi. Nang makita ko ang mukha niya, maputi siya at mahaba ang buhok. Medyo namumula ang mga mata niya na parang pagod o talagang lasing. "Kuya, pwede po bang ihatid niyo ako?" Mahina niyang sabi. "Saan po?" Tanong ko naman. May itinuro siyang direksyon papunta sa mas liblib na parte ng Antipolo. Medyo nagtaka ako. "Sigurado po kayo doon?" Tumango lang siya at sumakay sa likod ng taxi ko. Habang nagmamaneho ako, napansin kong sobrang tahimik niya. Hindi siya nagsasalita. Paminsan-minsan, naririnig ko na lang ang mahina niyang paghinga sa likod. Sinilip ko siya sa rearview mirror. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana habang dumadaan kami sa madilim na bahagi ng kalsada na puro puno at halos walang bahay. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi niya, "Kuya, dito na lang po." Huminto ako sa isang napakadilim na lugar. Halos walang ilaw, puro damo at puno sa paligid. Bumaba siya ng taxi. Akala ko magbabayad na siya, pero bigla siya naglakad palayo. "Miss, bayad po!" Sigaw ko. Hindi siya lumingon. "Miss, yung bayad niyo po." Bigla siyang tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng lugar. Nainis ako. Ay, grabe naman to. Agad akong bumaba ng taxi para habulin siya. Hindi naman kalayuan ang tinakbo niya. Habang hinahabol ko siya, nakikita ko ang likod niya na mabilis na tumatakbo sa damuhan. "Miss, sandali lang. Bayad mo." Pero bigla siyang tumalon sa madilim na bahagi ng damuhan. At doon nangyari ang bagay na hindi ko makakalimutan. Sa gitna ng pagtakbo niya, parang nag-iba ang hugis ng katawan niya. Huminto ako. Nanlaki ang mata ko. Sa harap ko, ang babaeng hinahabol ko, wala na. Sa halip, may isang pusang tumatakbo sa parehong direksyon. Napaatras ako. Hindi maaari. Sigurado akong babae ang hinahabol ko kanina. Pero ngayon, pusa na ang tumatakbo sa harap ko. Bigla itong napahinto. Dahan-dahan itong lumingon sa akin. Sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw mula sa malayong poste, nakita ko ang mukha ng pusang itim. At doon ako tuluyang nanlamig. Dahil habang nakatingin ito sa akin, parang bahagya itong ngumiti. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero malinaw sa pakiramdam ko na parang ngumisi ito sa akin. Para bang alam nito na natatakot ako. Sa sobrang takot ko, bigla akong tumakbo pabalik sa taxi ko. Halos madapa pa ako sa pagmamadali. Pagdating ko sa taxi, agad ako sumakay at pinaharurot ang makina. Hindi ko na nilingon ang lugar na yon. Dire-diretso akong umalis sa madilim na kalsadang yon sa Antipolo. Habang nagmamaneho ako pa uwi, nanginginig pa rin ang kamay ko. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang nakita ko. Ang babaeng lasing, ang pagtakbo niya, at ang pusang itim na lumingon sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga yon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Tonyo. Isang simpleng street sweeper sa palengke sa Antipolo. Araw-araw, abala kami sa paglilinis ng palengke.
Ang mga basurang naiwan, mga bulok na gulay, at mga kalat na naiwan ng mga mamimili. Ngunit isang gabi, nakaranas ako ng isang bagay na hindi ko makalimutan. Yun ay isang gabi ng Sabado. Bandang 11:00 ng gabi, madami kasing natirang kalat sa palengke at kailangan kong mag-overtime para matapos ang trabaho. Halos wala ng tao. Tanging ilaw lang mula sa poste ang nagbibigay ng liwanag sa lugar. Habang nagwawalis ako sa tabi ng mga tindahan, napansin kong sobrang tahimik na ang palengke. Hindi ko naririnig ang mga aso sa kalsada at parang tumigil na rin ang huni ng mga sasakyan. Sobrang tahimik naman, sabi ko habang hawak ang walis ko. Biglang may narinig akong tunog ng yabag sa kabilang dulo ng palengke. Dahan-dahan akong tumingin, ngunit walang tao. Napaisip ako. Pero nagpatuloy ako sa trabaho. Ngunit parang naramdaman kong may sumasabay sa bawat takbang ko. Paminsan-minsan, naririnig kong may kaluskos mula sa basurahan. Habang nagwawalis ako sa isang madilim na parte ng palengke, may nakita kong anino sa dulo ng tindahan. Parang may taong nakatayo at nakatingin sa akin. "Sino yan?" tawag ko. Habang lumalapit ako sa anino, bigla ito naglaho. Napalingon ako sa paligid. Walang ibang tao. Ngunit pakiramdam ko, parang may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Habang nagpapatuloy ako sa pagwawalis, naramdaman kong parang may dumaan sa likod ko. Lumingon ako agad, pero walang tao. Sa isang iglap, narinig ko ang malakas na tunog ng hangin at ang mga ilaw sa paligid ay parang humihina. Halos hindi ko makita ang paligid. Sa takot, dali-dali akong lumabas sa palengke. Ngunit habang lumalabas ako, may nakita kong kaluluwa na lumulutang sa gilid ng isang tindahan. Dahil sa takot, tumakbo na ako nun. Hindi ko na yun pinansin. At nang makalabas ako, dumiretso na akong umuwi sa bahay namin. Kinabukasan, nagtrabaho pa rin naman ako sa palengkeng yun. Pero hindi na ako nag-o-overtime.